Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, malinaw ang paalala ni Jesus. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Sapagkat kung nasaan ang ating kayamanan, naroon din ang ating puso. Napapanahon ang mensaheng ito. Marami sa atin ang nahaharap sa hirap ng buhay, pagtaas ng gastuhin at mga pangangailangan ng pamilya. Wala namang masama sa paghahanap buhay at pagsisikap para sa kinabukasan. Ngunit ang tanong ni Jesus ay, ano nga ba ang tunay nating kayamanan? Or should I say, pwede ring, who is our treasure? Sa ating panahon, may mga tinatawag tayong mga makabagong Diyos-Diyosan. Modern Diyos-Diyosan. Hindi na mga rebulto. Hindi na rebulto na sinasamba, kundi ang labis na pag-ibig sa pera, kayamanan, at mga material na mga bagay. Kahit nga karir, ginagawa na nating Diyos-Diyosan. Kapag ang pera ang naging sentro ng buhay, unti-unting nakokompromiso ang ating mga relasyon sa pamilya. Nagkakaroon na ng lamat ang pagsasama dahil naghahanap buhay. Hindi na inuuna ang pamilya, ang pagmamahalan. Yung mga parents, paminsan-minsan, wala nang panahon sa mga anak. Napansin niyo, kapag tayo kumakain, hindi na tayo sabay kumakain. Kasi nauuna yung anak or nauuna yung tatay. Minsan, nagkakasama sa hapagkainan, di naman nag-uusap kasi nag-cellphone. Di ba? Nakukompromiso rin ang integridad kapag pumapasok tayo o pumapasok ang katiwalian, pandaraya at korupsyon alang-alang sa mas malaking kita. At higit sa lahat, nakukompromiso ang ating paglilingkod sa Diyos at sa simbahan. Too much focus sa karir, sa pagtatrabaho. Wala nang time para magsimba. Wala nang time para magdasal. Wala nang time para mag-serve. Sino nga ba ang priority natin? Mga kapatid, hindi naman masama ang pera. Ngunit kapag ito ang naging Diyos ng ating buhay, nawawala na sa sentro ang Diyos. Kaya't paalala ni Jesus, ang Diyos ang tanging yaman na hindi kailanman mawawala. Ang pera ay nauubos, ang ari-arian ay nasisira, ngunit ang Diyos ay nananatili magpakailanman. Kapag ang Diyos ang ating kayamanan, hindi tayo mawawala ng direksyon. Kapag pinahalagahan natin ang Diyos, ang pamilya at ang ating paglilingkod, ang lahat ay magkakaroon ng tamang lugar sa ating buhay. Ulitin ko, God is the only true treasure. Kapag ang Diyos ang ating kayamanan, iingatan niya tayo. Kapag siya ang una, ang lahat ng iba pa ay mailalagay sa wastong kaayusan. Sapagkat kapag ang puso ay nasa Diyos, ang buhay ay mapupuno ng liwanag, pag-asa at tunay na kapayapaan.
Tumayo na po ang lahat.